Pagbagsak ni Yuan mula sa ere ay agad niyang inatake ng kanyang kutsilyong sandata ang katawan ng napakalaking mother worm. Pagkatapos noon ay inihanda na rin niya ang isa pa niyang palakol na sandata. Habang ginagawa niya yon ay naka-activate rin ang kanyang monkey eyes skill. Inatake niya ng magkabilang sandata ang katawan ng napakalaking mother worm, napahiyaw naman ito sa sakit. Pinagpatuloy niya ang pagsaksak sa katawan nito. Naglabasan ang mga berdeng dugo sa napakaraming sugat na iniwan ng mga atake na ginawa ni Yuan. Ngumiti naman si Yuan at sinabing ano raw kaya ang balak gawin ng nagwawalang halimaw na ito. Sa pag-atake ni Yuan ay sinabi niya na siguro raw ay gugulong ang mother worm na ito. At gaya ng naisip niya, yun nga ang ginawa ng halimaw. Inihanda ni Yuan ang kanyang sandata na nababalot ng basic arcane sword skill at sinabing napakamali raw ng ginawang iyon ng halimaw. Inatake niya ito ng makailang ulit, napahiyaw muli ang mother worm sa mga sugat na tinamo nito sa atake ni Yuan. Naisip naman ni Yuan na hindi pa raw ito sapat, kailangan pa raw niya itong lampasan. Sa sobrang bilis ng ginawa niyang pag-atake ay hindi na nagawang masundan ng mother worm ang mga galaw ni Yuan. Punong-puno na ng marka ng sugat ang katawan ng halimaw na ito. Habang ginagawa ang walang tigil na pag-atake sa mother worm ay naisip ni Yuan na kailangan pa rin niya itong bilisan. Tumalon si Yuan sa itaas ng napakalaking mother worm, napansin naman ito ng halimaw at naghanda rin sa kanyang pagsugod. Ibinuka ng halimaw ang bunganga nito upang kainin si Yuan. Hindi naman natakot si Yuan bagkus ay nagpasalamat pa ito. Sinabi ng determinadong si Yuan na salamat daw at lumapit ito ng kusa sa kanya. Matapos noon ay inatake niya ito ng napakabilis, nahati naman ang bunganga ng halimaw sa ginawa niyang ito. Sa may safe zone naman ay nagmamakaawa ang isang lalaki. Sinabi niya na hindi raw ito tama, bakit daw ito pinapagawa sa kanya kahit maaari siyang mamatay. Sinipa naman ni Myung-hon ang lalaking nagmamakaawa sa kanya at sinabing manahimik daw ito. Sinabi niya sa lalaki na lumugar daw ito, lahat daw ng naroon ay pumayag na pumili ng ibang tao na siyang mamatay para sa kanilang kaligtasan. Nagreklamo naman ang ibang nakarinig at sinabing hindi naman daw sila pumapayag, si Myung-hon lang daw ang nagdesisyon ng lahat. Humiyaw naman si Myung-hon at sinabing pumayag na raw lahat maliban lang sa mga ilang nagrereklamo. Binantaan niya ang mga ito na umalis sa harapan niya at huwag nang bumalik pa dahil siya raw mismo ang papatay sa mga ito. Napunta sa kulay orange na parte ng safe zone ang mga walang laban na tao. May 30 segundo na lang ang natitira, kinabahan ang mga taong nasa kulay orange dahil ilang segundo na lang ay liliit na muli ang safe zone at maaalis na ang orange area. Napaiyak naman ang iba dahil sa mga nagsulputan na earthworms na nakaabang sa gilid ng safe zone. Hindi naman mapakali ang mga taong nasa ibang kulay ng safe zone at nakaalisto pa rin sa maaaring mangyari. Maging ang walang hiyang si Myung-hon ay hindi rin mapalagay. Noong 3 segundo na lang ang natitira ay may biglang pagbabago. Napatingin sa kanilang itaas ang mga taong naroon at nagtaka kung bakit tumigil ang countdown sa pagpatak nito ng 3 segundo. Kasunod noon ay nakatanggap sila ng notification na nakapasa na raw sila sa second tutorial, hindi na raw liliit ang kanilang safe zone. Napatanong naman si Myung-hon kung bakit ito nangyari. Nagtaka rin ang iba kung ligtas na ba raw silang lahat. Nakakuha ng 600 points ang mga taong nakapasa sa second tutorial. May 15 oras pa ang natitira bago tuluyang matapos ang kanilang tutorial. Sa underground subway station naman ay namangha ang Lucky dahil napatay raw ni Yuan ang kalaban niya. Sumagot naman si Yuan na nahirapan din siya, makikita si Kim Yuan na nakaupo sa bangkay ng mother worm na pinatay niya. Tinanong ng Lucky kung gusto ba raw ni Yuan na gamutin siya nito. Tumanggi naman si Yuan dahil baka raw ang paggamot sa kanya ang makuha niyang reward. Ang ganoong kaliit na injury ay kaya na raw pagalingin sa pamamagitan ng pagdagdag ng kanyang constitution stat. Sinabi ng Lucky na nakakagulat daw ang mga bagay na ginawa ni Yuan. Sinabi naman ni Yuan na napakaingay pa rin daw ng Lucky na ito. May 3 minuto na ang lumilipas matapos mapatay ni Yuan ang mother worm. Hindi naman inasahan ng Lucky ang ginawa niyang iyon. Wala raw makakaisip na ang halimaw na nagpapanatili ng second tutorial ecosystem ay mapapatay lang ng ganoon kabilis. Kaya wala pa raw nakalaang reward ang system sa pagpatay sa mother worm na ito.
Ibig sabihin daw noon ay nag-iisip pa rin ang mga ito kung ano ang maaari nilang ibigay bilang reward. Tinanong naman ni Yuan kung ano raw ang makukuha niyang reward. Sumagot naman ang Lucky na mukhang naiintindihan na raw ni Yuan ang lakaran sa bagong mundo nila. Sinabi naman ni Yuan na matapos raw ang lahat ng ginawa niya ay nakakapagtaka naman daw kapag wala siyang nakuhang reward. Sinabi naman ng Lucky na karamihan daw sa mga taong naroon ay walang alam tungkol sa kanilang sistema. Hindi naman pinansin ni Yuan ang sinasabi nito at tinanong muli kung ano raw ang makukuha niyang reward. Tumigil na rin ang Lucky sa mga sinasabi niya at sumagot kay Yuan na ipapaliwanag na raw niya ito. Sinabi niya kay Yuan na may 3 raw itong pagpipilian bilang reward. Tinanong naman ni Kim Yuan kung ano raw ito, sumagot ang Lucky na ang una raw ay ang paglaktaw niya patungo sa 5th tutorial. Nakalaan din dito ang mga impormasyon at reward na maaaring makuha sa 3rd at 4th tutorial. Naisip naman ni Yuan na napakatuso raw ng mga ito. Tingin daw ng mga ito ay wala nang halaga pa sa kanya ang 3rd at 4th tutorial kaya pinapadiretso na siya agad sa 5th tutorial. Sinabi naman ng Lucky na ang pangalawang reward daw ay points. Hindi na naman daw niya siguro kailangang ipaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Tinanong naman ni Yuan kung ano raw ang pangatlong pagpipilian. Sumagot naman ang Lucky na ang pangatlo raw niyang pagpipilian ay ikokonekta niya si Kim Yuan kay Olympus. Sinabi ng Lucky na siguro raw ay hindi pa ito alam ni Yuan. Sinabi niya na ang tutorial daw ay umpisa pa lang ng haharapin nila sa bagong mundo. Ang tower daw ay may mga malalaking organisasyon sa loob. May mga Diyos din daw sa lugar na iyon na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Irerekomenda niya raw si Yuan at ipapakilala kay Olympus. Si Olympus raw ay isa sa mga organisasyon na namumuno sa loob ng tower. Kapag daw na-sponsoran ng mga ito si Yuan ay magiging ligtas na raw ito sa loob ng tower pagkatapos nitong matapos ang kanyang tutorial. Naisip naman ni Yuan na hindi niya raw ito inaasahan. Totoo nga raw na isa si Olympus sa mga major factions na namumuno sa loob ng tower. Maging si Kronos nga raw ay isa sa mga ranker na kabilang kay Olympus. Naisip niya na kapag nga raw hiniram niya ang kapangyarihan ng mga ito ay makakaakyat siya ng tower ng mas mabilis at mas ligtas. Pero ayaw niya raw na piliin ito. Sinabi na ni Yuan na pinipili raw niya ang pangalawang pagpipilian. Nagulat naman ang Lucky sa pinili nito. Hindi ito pinansin ni Yuan at pinili pa rin ang 10,000 points na reward. Nataranta naman ang Lucky at sinabing maghunes dili raw ito. Hindi pa naman daw nagagamit ni Yuan ang points na natanggap niya kaya hahayaan pa niya itong magpalit ng desisyon. Sinabi niya rin na dapat daw ay ayusin ito ang pagpili. Siguro raw ay nagdesisyon agad si Yuan dahil kaunti pa lang ang nalalaman nito tungkol kay Olympus, pagsisisihan niya raw ito sa huli kapag hindi niya ito pinili. Sinabi naman ni Yuan na ayusin daw ng Lucky ang trabaho niya. Tinanong ni Yuan kung alam din daw ba ng ibang Lucky ang pangatlong pagpipilian na ipinaliwanag nito. Tingin daw ni Yuan ay hindi rin ito aaprubahan ng pangunahing administrator. Napatanong naman ang Lucky kung paano nalaman ni Yuan na may pangunahin pa silang administrator. Tinanong ni Yuan kung may iba pa ba raw itong kasamahan na nakatanggap ng suhol mula kay Olympus. Tinanong niya rin kung kasama ba raw nito ang ilan sa mga Heavenly Realm, Deva, at ilan din sa mga Limgeton. Nagulat naman ang Lucky at tinanong kung ano ba raw ang mga sinasabi ni Yuan. Nagpasalamat naman si Yuan sa bago niyang natuklasan. Nagkaroon daw siya ngayon ng iba pang bagay na kailangang gawin. Tinanong naman ng Lucky kung ano raw ang ginagawa ni Yuan. Sumagot naman ito na malalaman na rin daw agad ito ng Lucky. Nagkaroon ng pagbabago sa paligid matapos niyang mapindot ang pay button. Nagtataka naman ang Lucky kung ano ito, nakatanggap si Yuan ng notification na tinanggap daw ng administrator ang kanyang request. Naisip naman ni Yuan na ang tutorial daw ay lugar na kailangang maihiwalay sa tore. Kaya dapat daw ay walang ugnayan ang mga Lucky kay Olympus. Hindi niya raw basta nalang hahayaan ang problemang ito dahil baka raw makasira pa ito sa mga pinaplano niya sa hinaharap. Nagkaroon ng mahiwagang liwanag sa harapan ni Yuan at ng Lucky. May bigla namang lumabas sa liwanag, tumawa ito dahil nagagawa raw siyang magambala gamit lamang ang 1,000 points. Tinanong nito si Yuan kung ito raw ba ang taong tumawag sa kanya. Nagpakilala naman si Yuan, sinabi niya rin na isa raw siya sa mga partisipante ng tutorial.
Sinabi naman ng dumating na itong araw pala si Kim Yuan. Sinabi rin ito na nagawa raw ni Yuan na makapatay ng mahigit 1,000 zombie sa kanilang first tutorial. Marami na raw siyang naririnig na bagay tungkol kay Yuan. Ang dumating sa harapan ni Yuan ay ang tutorial administrator ng ibabang palapag ng tore. Makikita ang isang laki na may itsurang maliit na payaso na tila takot na takot. Nagtanong ang tutorial administrator kay Yuan kung paano raw nito nalaman ang kanyang existence at kung paano rin ito nalaman kung paano makapag-request na makausap siya. Sumagot naman si Yuan na unang batas raw ito ng tutorial. Ang lahat daw ng impormasyon tungkol sa tutorial ay kailangang makuha sa angking kakayahan ng mga partisipante at hindi dapat magmula sa administrator o sa tower. Ito raw ay batas na idineklara mismo ng tutorial administrator. Naisip naman ni Yuan na higit daw sa lahat ay alam ng tutorial administrator na hindi raw siya nagsisinungaling. May kakayahan raw ito na malaman ang totoo at kasinungalingan sa mga area na hinahawakan niya. Sumagot naman ang tutorial administrator na may punto nga raw ang sinabi ni Yuan. Sinabi ni Yuan na tingin niya raw ay may ginagawang pamamakialam ang mga nasa loob ng tower sa kanilang tutorial. Napatanong naman ang tutorial administrator kung sa mismong lugar ba raw na iyon ang tinutukoy nito. Sinabi ni Yuan na nagkaroon daw ng contact si Olympus sa mga laki ng tutorial. Sinabi niya rin na inaalok siya ng laki na katabi niya ng sponsorship mula kay Olympus bilang reward. Natakot naman ang laki na naroon at sinabing hindi raw yun totoo, hayaan daw muna siyang magpaliwanag. Hindi naman ito pinakinggan ng tutorial administrator at tumingin ng masama sa laki. Kasunod noon ay agad niya itong sinuntok, nadurog ang laki sa suntok nito at nagkabitak-bitak ang pwesto na tinamaan ng tutorial administrator. Nagalit ang tutorial administrator at sinabing napakawalang hiya raw ng organisasyon ni Olympus dahil umabot na raw ang impluwensya ng mga ito sa kanilang tutorial. Matapos mapatay ang isang laki ay nagpasalamat ang tutorial administrator kay Yuan. Salamat daw dito dahil magagawa na raw niyang bunutin ang mga masasamang ugat sa kanilang hanay. Sinabi naman ni Yuan ang pangalawang batas ng tutorial. Sinabi niya na ang lahat daw ng achievements na makukuha ng kalahok sa tutorial ay kailangang mabigyan ng nararapat na reward na katumbas ng mga nagawa nila. Sinabi niya rin na gumastos raw siya ng medyo malaking points para matawag ang tutorial administrator. At sa pamamagitan daw ng tutorial administrator ay nagawa niyang maalis ang isang laki na hindi tapat sa kanila. Matapos sambitin ni Yuan ang mga gusto niyang sabihin ay tinanong niya ang tutorial administrator kung ano raw ang palagay nito sa mga sinabi niya. Sumagot naman ang tutorial administrators at sinabing noong pinatitingnan niya raw ang impormasyon tungkol kay Yuan ay wala raw siyang nakitang mali sa mga ginagawa nito. Ngumiti ang tutorial administrator at sinabing pero ito rin daw ang pinaka-nakakainteresadong bagay tungkol kay Yuan. Sinabi rin ng tutorial administrator na kahit hindi man daw si Yuan ang pumatay sa laki gamit ang sarili nitong kamay ay wala na rin daw itong pinagkaiba. Lumapit ito kay Kim Yuan at sinabing ang laki na isang existence na halos kalapit na rin ng isang ranker ay namatay sa loob ng second tutorial dahil lamang sa isang partisipante. Sumagot naman si Yuan na tatanggapin niya raw ang sinabi sa kanya ng tutorial administrator bilang papuri. Umupo ang tutorial administrator at sinabing nakakamangha nga raw ang mga nagawa ni Yuan. Tumawa ito at iniisip niya kung ano raw kaya ang nararapat niyang ibigay kay Yuan bilang reward. Sinabi ng tutorial administrator na napakarami na raw ng points na hawak ni Yuan kaya hindi na niya ito bibigyan ng points. Matapos ang matagal na pag-iisip ay nagawa ng makapagpas siya ng tutorial administrator. Inabot nito ang kanyang kamay kay Yuan at sinabing ang ibibigay niya raw dito ay ang nararapat sa mga nagawa nito. Tiningnan naman ni Yuan ang inaabot na kamay ng tutorial administrator. Ganito nga raw ang paraan na ginagamit sa pakikipagpalitan ng points sa loob ng tutorial. Mukhang hindi raw ganoon ka-espesyal ang reward na matatanggap niya. Paghawak niya sa kamay ng tutorial administrator ay nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan. Nakatanggap siya ng notification na nagkaroon daw siya ng skill na tinatawag na Master of Mana. Pagkabitaw niya sa kamay ng tutorial administrator ay natanggap niya ang mensahe na ang recovery rate, resistance to mana at sensitivity to mana ay umangat ng kaunti.
Nadagdagan rin ang kanyang arcane power ng 5 puntos. Hindi naman makapaniwala si Yuan sa nakuha niyang skill at mga notification na nababasa niya. Tumawa muli ang tutorial administrator at tinanong kung sapat na ba raw kay Yuan ang ibinigay niya. Hindi naman sumagot si Yuan. Sinabi ng tutorial administrator na aalis na rin daw siya dahil kailangan pa raw niyang panghawakan ang mga nasasakupan niya. Bago ito umalis ay sinabi niya na magkikita raw ulit sila pagkatapos ng pangatlong tutorial. Naiwan sa underground subway station ang bida nating si Kim Yuan. Iniisip pa rin niya ang skill na natanggap niya, sinubukan niyang gamitin ang Master of Mana skill na nakuha niya. Nagtataka siya kung posible ba raw talaga na lumabas ang skill ng may ganitong rank sa loob ng tutorial. Ang Master of Mana skill ay may 10% recovery rate at may 10% mana resistance increased sensitivity to mana. May S+ rank ito at may 0 proficiency. Mababa pa raw ang proficiency ng skill na ito, pero isa raw itong mana control skill. Ito raw ang puwersa na kinokontrol sa pamamagitan ng arcane power. At ito raw ang pinakaimportanteng bagay na hihigit sa lahat sa loob ng tower. Ito nga raw ay ang mana. Inipon ni Yuan ang mana sa kanyang mga kamay at nakabuo siya ng isang malaking mana. Ang tawag raw sa teknik na ito ay Mana Blast. Magagamit daw ito kapag umabot na sa 40 points ang taglay na arcane power. Sa mga sandaling ito ay may 26 stat points na si Kim Yuan sa kanyang arcane power. Pinagpatuloy niya ang pag-iipon ng mana sa kanyang palad at sinubukan sa kanyang paligid ang kapangyarihan nito. Nagkaroon ng kalat-kalat na pagsabog ang buong paligid ni Kim Yuan. Naisip niya na kahit may skill compensation pa ito ay napakaganda pa rin ang naging epekto ng skill na ito. Hindi pa raw ito ganoon kakumpleto pero ayos lang daw yon. Natawa siya kung dapat ba raw siyang magpasalamat sa naging kapangahasan ng kampo ni Olympus. Pero kahit daw nakakuha siya ng magandang skill ay hindi pa rin daw ito sapat. Hindi raw dapat siya makontento na mabawi at magaya lang ang dati niyang lakas bago siya bumalik sa kasalukuyang panahon. Natitirang oras bago tuluyang matapos ang second tutorial, 13 oras 25 minuto at 48 segundo. Naghanap na ulit si Yuan ng mga nabubuhay na mga earthworms na halimaw. Naisip niya na kailangan pa raw niya ng mas marami. Kailangan niya raw ng maraming kapangyarihan na magagamit upang matalo niya ang mga napakamakapangyarihan na mga outer gods. Habang iniisip ang mga ito ay tumalon si Yuan ng mataas pasugod sa mga naglalakihang earthworms na halimaw. Lumipas ang ilang oras at 10 minuto na lang ang natitira bago magtapos ng tuluyan ang kanilang second tutorial. Nag-iisip naman ang ibang mga nakaligtas kung kailangan pa ba raw nilang maghintay at kung may gagawin ba raw ang mga taga-gobyerno sa nangyayari sa kanila. Nagalit naman ang iba dahil sa posibleng pagkawala ng safe zone kapag natapos na ang second tutorial. Nakiusap naman ang isang lalaki na sana ay hayaan raw muna sila sa loob ng safe zone kahit hanggang sa maubos lang ang natitirang minuto. May humawak naman sa damit ng lalaki at sinabing nagiging napakalaking pabigat na raw ng mga ito sa kanila. Sinabi ni Myung-ho na inutusan niya raw ang mga ito na bumuo ng grupo upang mangolekta ng kanilang supply. Kung hindi raw ito magagawa ng lalaki ay siya na raw mismo ang magpapalabas dito. Sinabi niya rin na wag na raw malungkot ang lalaki dahil nakakatulong naman daw ito sa kanila. Nagkataon lang daw na mahina ito, at wala na raw silang magagawa dahil ganito na raw ang bagong lakaran sa kanilang mundo. Sinabi niya sa lalaki na magmadali na raw ito, nang may biglang mapansin ang ibang taong naroon sa loob ng safe zone. Iniisip nila kung tao nga raw ba ang nakikita nilang naglalakad ng mag-isa sa gitna ng kalsada. Sinabi pa ng iba na mukhang nasisiraan na raw ito ng ulo sa ginagawa nitong paggagala sa labas ng safe zone. Naisip nila kung matapang ba raw talaga ito o nababaliw na raw. Bigla namang napahiyaw ang isang lalaki at sinabing tumingin daw ito sa kanyang ilalim. Sinabi niya rin na mag-ingat raw ang taong naglalakad sa papalapit sa kanya. Lumabas mula sa ilalim ng lupa ang isang earthworm na halimaw. Hindi naman natinag si Yuan sa paglabas ng halimaw na ito. Sumugod ang earthworm na halimaw at ibinuka ang napakalaki nitong bunganga na may matatalas na pangil. Sinabayan naman ni Kim Yuan ang pag-atake nito, nagawa niyang makalkula ang direksyon ng pag-atake ng earthworm at nasabayan niya ito ng pagpadyak ng napakalakas.
Agad namang namatay ang earthworm na halimaw sa ginawang iyon ni Yuan. Nagulat at natakot naman ang mga nakasaksi sa ginawang pagpatay ni Yuan sa napakalaking earthworm. Hindi nila akalain na ganoon lang kadali na patay ng isang tao ang halimaw na kumitil sa iba nilang mga kasamahan. May 5 minuto pa ang natitira bago matapos ng tuluyan ang kanilang pangalawang tutorial. Hindi naman maipinta ang mukha ng mayabang na si Myung-hun sa nakita niyang lakas at kakayahan ni Kim Yuan. Narinig naman ni Yuan ang mga pag-uusap sa loob ng safe zone. Sinabihan niya ang mga taong nasa loob na wag na raw siyang pansinin at ituloy na lang ng mga ito ang mga ginagawa nila. Sa walang tigil na pakikipaglaban ni Kim Yuan ay nagawa na niyang makapagpa-level 20. Nakaipon din siya ng mahigit 10,000 points at may average na 30 ang kanyang kabuuang stats.